Hello, Maika. Hello po. Kagaya ni Chris nakaraan, meron din tayong will stock. Okay? Will stock about you. Pero bago ang lahat, simulan muna natin sa pag-i-introduce sa sarili mo. Bale, introduce yourself first muna. Ako po si Maika Grace N. Aguinaldo. Maika? Maika Grace po. Grace? May Grace pa pala, hindi ko alam yun Maika Grace Opo. Aguinaldo. 14 po years old. Saan ka nakatira ngayon? Ano po, sa Maba po, dito lang po sa Taguig. Sa Taguig, Taguig ka lang din, okay. Bale, introduce mo pa yung sarili mo about sa ngayon, yung nangyayari sa buhay mo. Ilan ano na? Ano palang grade mo na? Kasi si Chris grade 5 Ikaw, anong grade mo na? Grade 9 po, pero umistop po ako ngayon taon. Ano? Umistop po ako. Umistop ka? Opo. Bakit naman? Ano yung mga dahilan bakit nag-stop ka? Baka naman may maganda kang reason, ganun. Parang kasi po nakita ko po kasi yung sa lola ko po. Doon din po kasi humingi ng baon po. Kasi, Lola's girl ka rin? Opo, kasi po yung mama ko po kasi iniwan po kami, baby pa lang po kami ng ate ko. Iniwan ka ng mama mo? Opo. Kaya po parang nainggit po ako sa ibang may nanay. So, pang-inggit ko po, sabi ko, paano kaya kung may nanay po ako? Paano? Sabi ko, bakit kami iniwan ganyan? Lagi ko pong tanong yun Tinanong ko na din po yun. Then, nakita ko lang po kasi siya 7 years old po ako. Dinadalaw-dalaw naman niya po kami, pero sakit lang din po. Gusto ko po kasi lumaki ng may nanay. Yung may aruga po na nanay ko. Pero hindi ko po kasi makamit Tapos, yung papa ko naman po, nakulong po. Then, matagal na siya nakulong? Nung last year po, February po. Hindi ko natatanong kung bakit nakulong paano ka ngayon? Wala kang tatay, wala kang nanay. Paano ka lumalaki na ganyan? Paano ka namumuhay? Sa lola ko lang po. So, nagsikap po kami. Nagsikap po ako kasi lagi ko man nakita umiiyak yung lola ko. Nahihirapan po sa amin. Yung lola mo, ilang kayong inaalagaan ng lola mo? 2 po. Ate mo saka ikaw? Opo. Bali, ilang taon na yung ate mo? 16 lang po. 16. Okay, nag-aaral din yung ate mo? Opo, grade 10 po. Grade 10. Tapos ikaw grade? 9 po. Grade 9. Pero pumapasok ka pa naman? Hindi na po. Ano? Hindi na po. Bakit hindi ka pumapasok? Parang nawalan lang din po ako ng gana mag-aral po. Kasi po tuwing may parents day po, wala po kung maano si nanay po kasi hindi ko po masama kasi matanda na din po. Tapos, si mama ko naman po wala po. Yung papa ko nakulong kahit alam ko po, proud na proud po sa akin yung papa ko. Pero masakit lang din po kasi wala po mata yung magulang po pag sa school. Kaya sobrang iya ako po. Kaya hindi ka na tumutuloy. Pero may po ako, may balak pa po akong magbalik po next year po. Gusto mo ulit tama. Ituloy mo yan kasi sabi nga nung iba na yun lang yung may papamana sa atin ng mga magulang. So, parang sinabi mo may magulang pa rin naman tayo pero syempre andiyan naman yung lola mo na gumagabay sa iyo. Yun na lang yung yun na lang yung ibigay mo para sa kanila para masuklian sila para may mapagmamalaki ka. Pero ngayon, ano pa yung mga ginagawa mo bukod sa pagbablog? Kasi sabi mo, tawag nito, hindi ka na nag-aaral. Tas alam naman natin na ang vlog natin once a week lang. Okay? Ano yung ginagawa mo ngayon? Ano pa yung mga ibang pinagkakabalahan mo? Nag-work po ako sa dyan lang po sa may aming banda po. Nagpa-part-time ka? Okay. Magkano sinasahod mo doon? Lang po, parang sa lingguhan po kasi yun. Kunyari po, 300 lang po a day. Okay. At least nakakatawid pa naman sa isang araw,
nagkakaroon ka ng kinikita, kumbaga. Kahit, kasi sa ngayon, parang iba, sasabihin ng iba, bakit nagtatrabaho ko na, ganyan kang edad ka pa lang, di ba? Pero ikaw, iba kasi yung kwento ng buhay mo. Kumbaga, kailangan mo lumaba, kaya kailangan mo magtrabaho. Okay? Ano yung masasabi mo sa mga magulang mo, despite na, yan, iniwanan ka? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila na wala sila sa tabi mo? Sa mama ko naman po, ano lang po, thank you po. Thank you pa rin po kahit iniwan niyo po kami. Nandito naman po ako, nakatayo po sa harapan niyo. Maayos, magandang kalusugan. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, wala po ko sa mundong to eh. At sa papa ko po, alam ko po, makakalaya ka na po. Hintayin ko po yung paglaya mo. Para po magsama na po tayo. Kasi po, ang hirap po makita yung papa ko nasa kulungan. Tapos ano ko po, sobrang salamat po talaga sa'yo. Sobrang, kahit pasabay po ako, kahit matigas po yung ulo ko, tinatanggap niyo pa rin po ako. So, nagsisikap ka po. Gusto ko po, salamat po talaga, sobrang salamat. Lalo na po sa'yo, Kuya Winnie. Kung wala po itong vlog na to, hindi po din po ako makakataguyod. Hindi po ako makakatulong sa lola ko kahit paunti-unti po sa kinakain namin. Maraming salamat po. Wala naman yun kasi para sa inyo din naman yun. Para kung sakaling once na sumikat man tayo, kayo din naman yung makikinabang, di ba? Ito na lang yung last. Since na nag-message ka na sa mga magulang mo, sa nanay at tatay mo, paano pag once bigla na lang dumating sa iyo yung nanay mo, tas sinabihan ka na babalik, kukunin ka, ano yung sasabihin mo sa kanya? Parang salamat po pero ayoko po. Gusto ko po sa poder lang po ako ng lola ko. Iba din po, gusto ko din naman po sumama sa kanya pero ayoko po makita yung lola ko na umiiyak po na mas gusto po niya kasi po nandun lang po ako sa kanya para po hindi po siya mag-iisa po. May katulong po siya sa bahay. Kaya po nahihirapan niya yung lola ko din po. Para may mag-aalaga sa kanya, no? Kagaya ni Chris, hindi ko akalain na ganyan din pala yung mga pinagdadaanan ng members natin. Kahit ako naman, marami naman tayong tinatago sa sarili natin na hindi natin nilalabas, na hindi natin nakikita sa camera. Pero, meron pala tayong tinatago. Napapasan-pasan natin, pero sobrang bigat nun, nakakaya pa rin naman natin. Kaya napaka-tibay mo, Maika. Grace Aguinaldo. Parang, Aguinaldo para sa iyo yung mga nangyayari. Kasi, yung ibang bata, ang daming napapariwara yung buhay dyan eh. Ganyan, di ba? Daming nagkakaroon na agad na dyan ng mga, nagkakaroon ng anak, tapos wala, nagkakaroon ng nagbibisyo, ganyan. Ikaw, andito ka, tapos lumalaban, nagtatrabaho ka pa kahit ilang taong ka pa lang. Kaya napakagaling mo, Maika. Saludo ako sa iyo. Salamat.